Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa ating panggabi na online service. Ito pong yung lingkod, Pastor Romeo Lasso ng Pateros Evangelical Church. Sa gabing ito, pag-uusapan po natin yung pagiging makapangyarihan ng ating Panginoon. No? Pero bago tayo magpatuloy, lalapit muna tayo sa ating makapangyarihan Diyos. Hihingi tayo sa Kanya ng kapangyarihan para maunawaan at maintindihan natin ang Kanyang banal na salita. Tayo po tayo po manalangin. Panginoon, salamat sa gabing ito, sa buong maghapon ito, iningatan, ginabayan niyo po kami. At ito ngayon, dito po kami sa inyong harapan para magpugay, magpuri, magpasalamat, at higit sa lahat, para matuto muli sa inyong mga salita. Lord, sa sarili naming karunungan ng kaalaman, hindi po namin maunawaan to. Pero salamat, mayroong kapangyarihan na pwedeng ibigay mo po sa amin sa pamamagitan po ng inyong Espiritu Santo para maunawaan at maintindihan namin ng maliwanag ang inyong salita. Kasi naniniwala kami, Panginoon, ang karunungan ka naman ay sa iyo lang nagmumula. Kaya salamat, Panginoon, sa gabing ito na ikaw ang magbibigay sa amin nitong kapangyarihan na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi po rito sa Kawikaan 8:14, mayroon akong lakas at taglay na kakayahan, ganon din naman, unawa at kapangyarihan. So itong mga bagay na ito, katangian ito ng Lord. Mayroon siyang lakas, kakayahan, unawa at kapangyarihan. Pero bakit sinasabi ito? No, bakit pinakita itong mga bagay na ito? Bakit natin pag-aaralan itong mga bagay na ito? Kasi gusto natin makita, paano ba pinapakita ni Lord ang kanyang lakas, unawa at kapangyarihan sa buhay natin? Unang-una, nagbibigay siya ng talino. No? Kawikaan 8:15-16. Sabi dito, dahil sa akin, ang hari na kapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula. At ako rin ang dahilan, dangal nila at pagkadakila. Kaya nagiging tama ang decision making ng bawat isa ay dahil sa katalinuhan na galing po sa ating Panginoon. Kaya niyang ibigay ang katalinuhan na di kayang ibigay ng mundo dahil siya ay makapangyarihan. So ibig sabihin, lahat po tayo, hindi lang po ito mga leader. No? Hindi lang po ito mga leader o tagapamahala. Bagkus ito po ay binibigay niya doon sa mga tao na kanyang tinuturing na kanyang lingkod. Kaya sinabi ni David sa awit 2:10-12, kaya't magpakatalino kayo, mga hari ng mundo, ang babalang ito'y unawain ninyo. Paglingkuran ninyo si Yahweh ng may takot at paggalang sa paanan ng kanyang anak. Yumukod kaya't magparangal, baka magalit at bigla niyang parusahan. Mapalad ang taong ang Diyos ang kanlungan. So base dito, again, inuutos ng Lord na magpakatalino raw tayo. Pero, ang katalinuhan nito ay sa pamamagitan daw po ng ating paglilingkod sa ating Diyos. No? Maglingkod daw po tayo ng may takot at paggalang, no, sa ating Panginoon. Kaya, salamat dahil tayo sa pamamagitan ng kanyang salita, natututunan natin, no, unawain at intindihin ng kanyang salita kasi nagbibigay siya ng talino. At itong mga bagay na ito, kagaya ng ginagawa po natin sa gabing ito, nagiging daan ito para lahat ng mga tao na kakasalamuha natin, even sa mga tao na nangangailangan po ng advice o kalinga galing sa Panginoon, tayong gagabitin. Paano natin gagawin ito? Si Lord na nagbibigay ng talino. Siya nagbibigay ng kaparaanan kung paano natin gagawin ang mga bagay-bagay. Pangalawa, no, masasabi natin na talagang makapangyarihan ng ating Diyos, siya nagbibigay ng pagmamahal sa atin. Kawikaan 8:17, mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinalap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Si Lord mismo ang unang nagbigay ng pagmamahal sa atin. At ang ini-expect din niya, nag-i-expect din siya ng pagmamahal galing sa atin.
Kaya nga po napakapalad natin. Makapangyarihan nating Diyos, no? Nagbibigay siya ng talino at yung talino na binibigay niya dahil sa pagmamahal sa atin. So, ang ating Panginoon, no? Yung kanyang pagmamahal, nag-ano rin po siya na suklian natin yung kanyang pagmamahal. Ganun lang po kasimple yun, no? Si Lord ang unang nagbigay ng pagmamahal sa atin at gusto niya, suklian natin yung pagmamahal na binibigay niya, no? Kaya sabi niya rito sa Juan 14:21, mismo ng ating Panginoon nagsabi, ang tumanggap sa mga utos ko at tumupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. So again, yung pagmamahal ng Diyos, nag-aantay siya, no, siya mismo, binigay niya yung kanyang kautusan, at ang paano natin may papakita yung pag-ibig at pagmamahal natin sa Kanya? Sa pamamagitan ng pagsunod o pagtupad dito sa Kanyang kautusan. Ang umibig sa akin ay ibigin ng aking Ama, ibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Ito po ang isang napakaganda. No? Kasi gano'n lang naman po kasimple yun eh. Kung nagmamahal ka kay Lord, tayo kilalang kilala na ni Lord, i-reveal ng Lord yung kanyang sarili patuloy sa atin. At magugulat na lang tayo, habang tumatagal, habang binabasa natin, walang iba, ang kanyang love letter, ang kanyang salita, ay nagbibigay ito ng direksyon at nagbibigay sa atin ng kaparaanan o kaalaman kung paano natin ititreat o paano natin mamahalin ang Diyos na pinaglilingkuran natin. No? Kasi siya ang unang nagbibigay ng pagmamahal. At ito, matatakpan natin ang tunay na ganda ng buhay kay Lord dahil siya ay makapangyarihan. Nagbibigay siya ng pagmamahal. At dahil sa kapangyarihan ito, lalo na bibigyan ng parangal ang kanyang pangalan kapag yung pagmamahal na binigay niya sa atin, sinusuklian natin. Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon, inuuna natin siya. Yan naman talaga eh. Kung sino yung first love mo, yun ang bibigyan mo ng importansya. Bibigyan mo ng oras, bibigyan mo ng panahon, at bibigyan mo talaga ng panahon na palaging kausapin siya. At si Lord, palaging nag-uusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pangatlo, na dahil ang Diyos ay makapangyarihan, nagbibigay ng yaman at kasaganahan. Kawikaan 8:18. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay. Kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Lahat ng kailangan natin sa buhay, kayang ibigay ng Lord. No? Makapangyarihan siya eh. Kaya nga, si Haring Solomon, ang pinaka matinding nilalang na hari, ay pinagpala ng gusto. Tingnan po natin. Sa unang hari, 3:10-13. Dahil ito, ang hiniling ni Solomon, hiniling kasi ni Solomon na bigyan siya ng knowledge at wisdom ng Panginoon kung paano patatakbuhin yung bayang Israel dahil siya ay napiling hari. No? Dahil ito, ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh. At sinabi sa kanya, dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, no, pwede pala. Pero hindi itong hiningi ni Solomon. O kayamanan, o kamatayan ng iyong kaaway. Maraming mga tao ganun. No? Hiningin niya yung kayamanan, o kaya para maging smooth daw ang kanyang buhay, hinihiling na mamatay yung kaaway. Pero si Solomon hindi ganun. Kundi ang hiniling mo'y karunungan kumilala ng mabuti at masama. Ito po ang pinakamaganda na kahilingan na pwedeng hingin ng isang tao sa ating Panginoon. Makilala natin ang mabuti at masama, kagaya kay Solomon. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, verse 12, ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo. Oh. Alam niyo po, pag tayo nananalangin, pag umihiling tayo kay Lord, pag gusto ni Lord yung hinihiling natin, hindi po pwedeng hindi niya ibigay. No? Ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo. Dahil hindi selfish eh. Kasi siya nga po mamumuno eh, no? Ang hinihingi niya kung paano niya i-govern yung mga Israelita na nandun sa kanyang harapan. Pinili siya bilang hari. Ano sabi ni Lord? Karugtong, bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay. Wow! Paano kaya ito? No? Yung kahit sino nung panahon nila, walang makapantay talaga doon sa karunungan ni Solomon. Ginawa ito ng Panginoon kay Solomon.
maging sa mga nauna o sa mga sumunod pa sa'yo. Ibig sabihin talagang yung pangalan ni Sino. Kaya nga palagi naririnig natin, di ba? Bigyan mo ako, Panginoon, ng karunungan kagaya kay Solomon. No? Verse 13, ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hinihingi. Ito po maganda. May bonus. No, kapag tama yung prayer, tama yung paglapit mo kay Lord, hindi lang ibibigay ng Lord sa iyo yung hinihingi mo, may bonus pa. Ano? Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hinihingi. Kayamanan at karangalang hindi mapapantay ng sino mang hari sa buong buhay mo. Wow. Kaya, ang pinaka-standard sa panahon nila is yung, bagay kahit hanggang sa panahon natin ito ngayon yung karunungan at kaalaman ni Solomon, walang nakapantay. Ano? Walang nakapantay. Even sa kanyang kayamanan, pag binasa po natin doon sa Old Testament dyan, sa hari, ganun katindi yung kanyang kayamanan na even yung sinasabing yung doorknob nung pintuan ng kanyang palasyo, ginto. Ganun kayaman si Solomon, no? Ganito ka-powerful, no? Ganito po ka-powerful, no? O kapangyarihan ang ating Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kailangan ibigay natin ang ating buhay sa Kanya ng buong buo. Sa totoo lang, kung ganito naman yung Diyos na pagkakatiwalaan mo, yung Diyos na po pwedeng gawin sa'yo, hindi ka ba totally magtitiwala sa Kanya? Hindi ba nararapat lang na magtiwala tayo sa Kanya? No? Kaya sa gabing ito, isipin po natin, nararanasan mo natin yung makapangyarihang Diyos sa buhay natin. Meron bang talino na makikita sa atin? At si Lord ang magbibigay nito. Nararanasan ba natin yung kanyang pagmamahal? No? At ang sabi, nagbibigay din ba siya ng yaman kasagana? Nararanasan ba natin ito? Of course, hindi ko sinasabi na maging kagaya tayo kay Solomon, pero kung papahintulutan naman ng Diyos, bakit hindi naman? Pero tingnan natin, no, bakit binigyan ng Lord sa kanya ito? Dahil hindi naging makasarili itong si Solomon. Ang nasa isip niya palagi, gusto niyang maranasan, makapaglingkod sa kay Lord. Alam niyo po, pag tama yung laman ng puso natin, ang gusto natin, mapaglingkuran si Lord, hindi niya po pwedeng hindi ibigay itong mga bagay na kagaya ng hiningi ni Solomon. Kaya sa gabing ito, nalapit tayo sa Diyos, isipin natin mabuti. Bakit hindi natin nararanasan yung kapangyarihan na mula sa ating Diyos? No? Bakit parang hirap na hirap tayo sa buhay? Ano kaya ang dahilan? Dito kasi makikita natin, may tamang direksyon, may tama na kaisipan, pangunawa, itong si Solomon. At mismo ng ating Panginoon na nag-o-offer, no? Nagbibigay siya ng talino, no? Nagbibigay siya ng pagmamahal na kailangan natin, which siya lamang ang kayang magbigay ng tinatawag po nating unconditional love. No? Nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, pag lumapit tayo sa Kanya, no? Tinanggap natin yung Kanyang kautusan at tinupad natin ito, makikita natin, mararanasan natin yung Kanyang pag-ibig. Actually, hindi ba tayo sumusunod? Ino-offer na ng Lord yung Kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Kaya isipin po natin mabuti. Gusto ba natin maranasan ito? Yung pagmamahal ng ating Diyos? Gusto ba natin magkaroon ng katalinuhan? Gusto ba natin na lahat ng pagkakataon, hindi tayo pababayaan, lahat ng pangangailangan natin kaya ibibigay ng Lord? Kaya po niyang gawin lahat yun. Ang kailangan lang talaga, kagaya ng sinasabi dito sa Kanyang salita, no? Tanggapin natin yung Kanyang mga utos at sundin natin ang isang Diyos na umiibig at nagmamahal sa atin. Tayo po'y pumikit, tayo po'y mananalangin. Panginoon, salamat sa gabing ito, muli pinakita mo, no? Salamat sa kapahiyagan ng iyong mga kabutihan na inilalaan mo sa totoong mananalig at nagtitiwala sa inyo. Nawa, lagi mo kaming masumpungan na gumagawa at kumikilos ayon sa inyong kalooban. Sa mga oras na Panginoon, na malapit po kami sa iyo, patawarin niyo po kami na kung minsan nagsasarili kami
Imbis na humingi kami ng tulong sa iyo, imbis na lumapit kami sa iyo, pinipilit namin kayanin yung mga bagay. Of course, may mga magandang mangyayari dahil naman sa mundo palagi sinasabi, maging positive thinking ka lang. Okay na. Parang tama. Pero ang totoo, sa iyo nang gagaling ang buong karunungan, sa iyo nang gagaling ang kapayapaan, sa iyo nang gagaling ang totoong pagmamahal. Ang pagmamahal ng mundo, mayroong limitation. Pero sa iyo wala. Kaya sa gabing ito, Panginoon, na malapit kami sa iyo, binibigay namin ang aming sarili sa iyo. Ikaw na po, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa amin ng mga bagay na kailangan namin para ma-enjoy po namin ang magiging isang lingkod po ninyo. Para ma-enjoy po namin yung ibig sabihin ng kapangyarihan na kaya mong ibigay sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung may pagkakataon na hindi kami lumalapit sa iyo. Parang kaya na namin ang lahat ng bagay. Pero ikaw ang makapangyarihan sa lahat eh. Bakit ba namin kailangan pahirapan yung sarili namin? Ikaw ang nagbibigay ng talino. Yung pagmamahal mo palaging available. Ang gagawin lang namin, Panginoon, talagang tatanggapin ito at mananalig, pangahawakan namin. At salamat, Panginoon, sa katiyakan na hindi mo kami pababayaan at sa lahat ng aming pangangailangan, bibigyan mo po kami ng kasaganahan. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Kapatid, isa sa mga kasaganahan na sinasabi ng salita ng Diyos ay yung pagkakaroon ng kagalingan. Maaaring sa oras na ito, mayroon kang pisikal ng karamdaman, ito yung pagkakataon. Pwede tayong lumapit sa Diyos. Sige, sabihin mo sa Kanya, ano yung pisikal na pangangailangan mo, pisikal na karamdaman. Sige, sabihin mo sa Kanya. Hilingin mo sa Kanyang kagalingan. Salamat, Panginoon. Salamat. O meron kang kakilala, meron kang karamdaman. Kaibigan, kasama sa trabaho, eskwela, kasama sa loob ng tahanan, sa pamayanan na ginagalawan mo. Ito yung pagkakataon. Makapangyarihan ng ating Diyos. Maniwala tayo sa Kanya, sumampalataya tayo. Siya ang nagbibigay ng kagalingan. Yes, salamat, Panginoon. Salamat. Salamat. Emotionally, may problema tayo sa ating asawa, sa ating anak, sa ating magulang, sa ating kapatid. Ito yung pagkakataon. Tulungan tayo ng Diyos na maayos yung relationship natin sa Kanya. Sa tulong ng Panginoon na nagbibigay ng katalino kung paano natin gagawin ito. Sa tulong ng Panginoon dahil sa Kanyang pagmamahal, natututo tayo mahalin yung mga tao na parang ang hirap mahalin. Kasi tayo, mahirap din tayong mahalin, pero minahal tayo ng Diyos. Binigay niya ang Kanyang bugtong na anak para sumampalataya at manalig tayo sa Kanya. Hindi pa nga tayo mihingi ng tawad, sabi sa Romans, sabi, pinatatawad na tayo ng ating Diyos. Yes, salamat, Panginoon. Salamat po. Salamat. At kagaya ng sinasabi ng salita din ng Diyos, ng pinag-aralan natin, siya ang nagbibigay ng kasaganahan. So, maaaring sa mga oras ito, nahihirapan ka, ang ating Diyos, kumakatok, nagsasabi, lumapit ka sa akin. Bibigyan kita ng kaparaanan. Yes. Napakabuti ng ating Diyos. Unlimited ang Kanyang pagmamahal sa atin. Hindi natin mararanasan ito kung hindi talaga tayo magmamahal at lalapit sa Kanya at hindi natin tatanggapin ang Kanyang utos at susundin ito, hindi natin mararanasan ito. Salamat dahil pinakita sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ngayon na rin, Panginoon, salamat sa aking mga kapatid, nagdiriwang din ng kanilang kaarawan o anniversary. Salamat, Panginoon, sa extension ng buhay na pinagkaloob mo po sa bawat isa. Extension din ng pagsasama ng isang mag-asawa. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat sa mga pagpapalang ito. Ngayon na rin, Panginoon, tinataas po namin ang aming bansa. Lalo na po, pinagmamalaki namin ang Pilipinas ay isang Christian country. Lalo na dito sa Asia. Manghahawakan namin ito, Lord. Totoo na kami sumasampalataya at nananalig sa inyo. Hayaan niyo po, Panginoon, na hindi lang ito sa bibig, sa nguso, kundi nasa puso po namin. Panindigan namin, panghawakan namin. Na ikaw
ang aming pag-asa at ang kalakasan ng bansang Pilipinas. Makalaya ang bansang Pilipinas sa lahat ng klase ng tanikala ng kasalanan, Panginoon. Tulungan niyo rin po ang aming mga leaders, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, na tunay na bagampanan ang tungkulin ng bawat isa. Ikaw lang, Panginoon, ang mataas. Ikaw mabigyan ng kapurihan sa bayan ng Pilipinas, Panginoon. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. At sa gawing ito, Panginoon, pagpapalain namin ang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa Israel ay iyong pagpapalain. Pagpalain mo po ang bansang Israel dahil ito po ang iyong kagustuhan at iyong kalooban. Sa gabing ito, Panginoon, hayaan niyo lahat ng aming pinag-aralan ay hindi lang manatili sa aming isipan, bagkus manatili ito sa aming puso para matuto kami, Panginoon, na gawin, kagaya ng sinasabi ng inyong salita, na tanggapin namin ang iyong kautusan at tuparin namin kung ano, paano gagawin ito, dahil ikaw ay isang Diyos na tumutupad sa iyong pangako. Panghahawakan namin ang iyong salita, dahil ito ang tangi namin pag-asa, ito ang magbibigay sa amin ng kasaganaan ng buhay at kaayusan ng buhay. Salamat, Panginoon, sa katalinuhan na patuloy pagkakalabo po sa amin. Katalinuhan gagamitin namin para kami ay may mga tao na madala para po sa inyo. Ngayon pa lang, Panginoon, maraming salamat na po sa napakaganda na ginawa mo po sa amin sa gabing ito, sa encouragement na pinagkaloob mo po sa amin, at higit sa lahat, Panginoon, salamat po sa katiyakan na gagawin mo, mangyayari lahat ng bagay na ito, dahil hinihingi po namin ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso. Nagsasabi po, kung meron po kayong katanungan o meron clarification, inquiry, patungkol dito sa ating pinag-aralan, mabuti po ang ating Diyos. Mag-message na po kayo, makikita niyo po dyan sa screen, kung ano po yung kung saan kayo po pwede na magbigay ng inquiry po. Nandyan po. Salamat. Makita po rin yan. At muli, pakiusap po. Kung kayo po naman ay napagpala, kung kayo naman po ay nakaranas ng tunay na katugunan sa inyong mga prayer request, paki-inform lang po din kami. Dahil ito po ay isang kagalakan at tunay na kasiyahan sa amin na malaman namin na merong nangyayari at merong nagaganap na himala sa pamamagitan po ng programang ito and ng pag-aaral ng iyong salita. Muli, ito po yung lingkod, Pastor Romy Olaso, nagsasabi, magandang gabi po at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.